Ang klinika sa Istrenta ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget, hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi nyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal. Ngayon hapon, Tita Winnie. Beer belly. Well, isa lang yan sa mga rason. Paglaki ng tiyan. Paglaki ng tiyan. Interesado ako Tama. dun sa sinabi mo na posible na natural na malaki ang tiyan niya. Yes. Paano nangyari? Well, bukod sa buntis siya. Yun na yun. Ayun. Okay. Fetus. Okay. Pag buntis, lalaki Oo ang naman. tiyan. Di ba? Pero kung meron ba na ano tawag dito? Meron ba na under Normal? normal conditions? Sabihin natin na normal because hindi siya sakit na nakakamatay na dire-diretso, Oo. katabaan. Pero meron kasing sinatawag na butad na encounter mo na Ano yan ibig sa sabihin ng Tagal. butad? Yun Tagalog nga. yan. Parang nakausli yung tiyan. Ang sinasabi nila, hindi daw nabigkisan ng baby. Hindi. Dapat nga hindi mag-big-kiss. Okay. Dahil minsan, pag Pero nung nag-a-apply... araw, amin. Yes! Hanggang ngayon, Tita Winnie, nakikita namin yan sa ospital. Oo. Ang pagbibig-kiss ay paglalagay na parang belt, no? Parang lampin na tela. Para daw nilalaki ang tiyan ng para bata. hindi kakabagan. Yan. Oo. Ang problema, hindi mo ba alam ay isinasakal mo rin ang bituka sa loob? Hindi maganda tuloy ang daloy ng dugo Ng bebe? Sa bituka. Talaga? Dahil naka-strangulate Maayos po naman siya. ako. Lumaki naman ako Maayos. I'm sure nag-big kiss ka rin ng Hindi bata. raw. Talaga ba? Ako nag-big kiss ako, tsaka Tinanong yung ko mga po bata, yun. mga Tinanong anak ko po yun. Now, Talaga. titingnan natin ano ang mga sanhi ng paglaki ng tiyan. Ano nga So, ba? ginagamit namin dito yung tinatawag namin 5F or 5F, letrang F. Okay? First F. Yung binanggit mo, buntis, fetus. Fetus. Pangalawa, yung taba, fat. Fats. Okay? Pwedeng dahil sa sakit. Fluid. Fluid. Di ba? Yeah, understandable. Pang-apat, flatus. Hangin. Talaga? O, kumbarado ang bituka mo at ultimo paglabas Hindi ka na ng makautot? hangin, hindi ka makautot, obstipation ang Obstipation. Obstipation. Okay. Kaya isa-isahin natin yan. No? Sige. Pang-apat si flatus, pang-lima, fatal tumor. Nagbablock. May bukol. Pero hindi niya Saan ang bukol? Sa Anywhere. intestine? Or Anywhere. anywhere? Anywhere. Dahil pag yung bukol ay... Matakot naman yun. Oh yes, Tita Winnie. Pag lumaki ang ovaryo, Oo. pag lumaki si matres, pag lumaki si kidney, kanya-kanyang bukol yan eh. Pag lumaki halimbawa yung atay mo, mistulang akala mo isang something na matigas. Oo. Pero may organ yon. Kaya ang fatal tumor, hindi niya itinutukoy na ito ay cancerous. Okay. Dahil pwedeng benign. But why do you call it fatal? Because it can obstruct. Okay. Mismo si bukol, hindi nakaka-kill or nakakapatay. Oo. Pero Yung pwede niyang epekto niya. ipitin Oo. ang mga kasama niya sa loob ng abdominal cavity. Oo. Kung yung daluyan, sabihin natin, ng katas ng abdo ay inipit niya, ay Okay. di maninilaw ka, magkaka-infection ka. So, kung pag natanggal na si tumor, pwede nang maging normal ulit. Sana kung benign siya. At wala siyang ginawa o wala siyang inapektuhan na function ng ibang organ. Ang problema, hinintay mo to the point na makapa mo. Hinintay mo na mahalata mo. hindi ko naman na ano eh. Paano ko malalaman? Dahil yun nga, minsan may mga tao naliligo, nararamdaman, Meron bakit na nakakaba. matigas? Opo. Bakit dito sa kanan matigas? Pag lipat ko ng kaliwa, Malambot. biglang lumambot. Okay. Pero hindi biglang lumaki ang tiyan. Though hindi pantay, hindi symmetrical si kaliwa at si kanan. Okay. May nakausli. So, slight abdominal enlargement, pero hindi patas ang laki. Oo. Okay? Hindi pantay. Hindi pantay. Okay? Yon. Yun ang Okay. fatal tumor. Siyempre, Okay. ito sinasabi ko,
benign. It should be within the abdominal area. Yes, Okay. yes. Oh, to Pero affect meron that. din mga tumor na ganun kalaki na Tita Winnie, alam natin, hindi maganda o cancerous. Dahil ang pangkaraniwan nakikita natin, pwedeng tumor ng bituka, small or large intestine na talagang hinayaan na lumaki. Ayun nga, Dok, ang tanong ko. Mhm. Paano niya paano ba yung i-construct yung Paano mag-symptoms? No. Sabi mo kasi, kanina, tatanggalin lang ang tumor, Yes. okay na. Opo. Depende kung nakaapekto siya sa organ. Yes. So, paano ang epekto na sinasabi mo na medyo hindi maganda? Pag cancerous kasi, syempre, yung organ mismo, nasira na. Nawala na yung function. At maliban sabihin natin sa malignansia o cancerous siya, siya po ay gumagawa ng ibang sintomas. Kagaya ng nawawala po ang gana sa pagkain, bumabagsak po ang katawan, yung timbang, naghihina po ang resistensya, sabay na yung parang meron ng ibang komplikasyon din. So these are symptoms na kailangan kong bantayan para makapunta ako ng doktor at para masuri ako. Or sabihin natin meron kang hindi okay. Yung parang hindi mo maipaliwanag. Yung ganun ba? Parang dahil sabihin natin lagnat, yung sakit sa pag-ihi, sasabihin mo or you just feel sluggish all the time. Yes, pero ito ibang usapan, talagang bagsak. Ay, dating matakaw ka, biglang bakit ganun na lang ang Kaya kinakain? merong quick change in weight. Yes, yung significant weight loss ang Yun, tinatawag yun. yun. Significant weight loss. So, na hindi naman sinasadya. That's right. Okay? So that was number 5. Yung pagbubuntis is fatal tumor. Kasi explainable na si buntis, si fat, at saka si yung isa? Flatus, hangin. Yung hangin. Pumunta muna tayo doon sa Fluid. Yung flatus muna yun. Flatus, hangin. Oo. Paano yung hangin nakakapagpalaki? Di uutot lang ako, di tapos na. Kung may daluyan ng daanan ng hangin, paano ko yung bukol mo sa malaking bituka? Ultimo hangin, hindi mo mailabas. So Ibig kakabit sabihin, siya ni pwede. fatal tumor. Pero pwedeng hindi pa ma-obvious na makapa. Pwedeng mas maliit na bukol lamang. Kasing laki lang ng daanan ng bituka. Okay? Pero hangin hindi mailabas. Tubig hindi mailabas. So dapat napaka-uncomfortable nun, Dok. Yes. Okay. Kaya nga, minsan tinatanong namin, kumusta ang pagdumi mo? Pati yung dumi, hindi mo sinama. Yes. Dahil kung may tumor yan, hindi pa completely obstructed. Okay? Pwede rin yung isa feces kasi. Okay? Pwedeng feces din ang isa sa mga F, no? Yun ang dinadagdag namin. Okay. Pero dapat, pag sinabi natin feces o dumi, sabihin natin, conscious ka sa itsura. Kaya inuusisa ko nga Kumusta ang pagdumi mo? Gano'ng kabilis ang pagdumi mo? Anong itsura ng kulay? Ano ang hugis at haba? May ano ba yun? Dahil kung pag nagbago, last week natitibi ka. Okay. Okay? Ang laki-laki. Bakit itong linggo parang mistulang kambing, parang holin lang lumalabas? Tapos sa susunod na linggo parang tubig lang lumalabas. So, yun ang tinatawag natin pagbabago sa itsura ng dumi or change in bowel habits. So, lumalaki ang tiyan kasi hindi mo na ilalabas. Yes, naipon dahil naka-plug. Ano yun? Di ba? Poison? Yes. Alam mo ba, meron kaming mga tao na nagsusuka ay tinatawag namin fecaloid. Hindi siya itsurang dumi, pero yun amoy, alam mong breakdown ito of a fecal material dahil meron siyang nakabara, obstruction. Hindi makalabas sa labas. Hindi makalabas sa baba. Ipon ng ipon, syempre stretchable si bituka, so bumaliktad sa pamamagitan ng pagsuka. And all because of that fatal tumor? Yes. And all because obstructed ang colon mo. Meron bang ibang dahilan para maging obstructed ang colon? Pwede, napilipit. Paano napipilipit? Dating operada ka. Okay. Adhesions. So, pwedeng nag-cause ng twisting, nagkaroon ng kalyo, nawala po tuloy ang magandang daluyan. Meron akong na-encounter doon sa pinanood ko na, ano ba ito? Yung twisted daw yung kanyang volvulus. Oo, Pwede po yan, volvulus. Large intestines, kaya Yes. parang nakaipon doon. Corkscrew.
Opo. Nangyayari yun? Yes. Kasi dahil sa operation, Pwedeng dahil may operation, dahil previous manipulation, pwedeng natural nagkakaroon. natural. Nagkaroon Parang ovaryo. Pwede rin mag-twisting of the ovarian, yung fallopian tube. Hindi dahil active ako. Hindi. Really? Oh, wow. Okay. Tapos yung fluid. Paano naman yung fluid? Ascites, narinig mo yun. Oh, narinig ko na yung sinabi mo na yun. Binanggit na natin yan dati sa sakit sa atay. Oo, Yun, pwede po yan. Sakit sa puso dahil failure. Hindi ako makapag-pump ng Magpaglabas. tubig. So, Oo. naipon. Bumalik sa dati, sa pinanggalingan. From bituka to atay to hindi maki-out sa puso. Hindi ma-filter off. Oh, wow. Sakit sa kidneys. Nakita mo ito sa mga Yeah. pasyenteng dialysis. Saka sakit sa liver. Yes, Lumalaki liver. yung tiyan. Yun na nga po. Paano nga yung mga mama na kaya laki-laki ng tiyan? Dapat identify natin. Ito ba ay taba? Okay? May paraan yan May mga test naman yan Okay. Di mag-CT scan ka, di Okay. mag-ultrasound ka, Okay. makikita natin. Mm-mm, Dahil minsan, sasabihin, oy, mataba ka lang. Yeah. Kaya hindi po dapat balewalain ang mga paglaki ng tiyan. Yeah. Dahil sintomas ito ng something else Okay. Sigurado ka ba, taba lang yan? Yeah. Di Oo. ba? Si Rosa may question. Mm. Doc, napansin ko sa kapitbahay ko. Ay, bakit mo pinansin? Marites ka. Bakit mo pinansin? Napansin ko sa kapitbahay ko, lumalaki raw ang tiyan niya kasi mahilig siyang uminom ng tubig pagkatapos kumain. Sabi niya, napupuno daw ang tiyan kaya lumalaki. Gusto ko malaman, Doc, myth or fact ba na nakakapalaki ng tiyan ng pag-inom ng tubig pagkatapos kumain? Number one, myth yan. Dahil ang tubig ay walang calorie. Tapos, hindi yan igiipon sa tiyan. Dahil ito po ay i-filter ng ating kidney. Na-absorb. Magiging ihi yan. At kung kailangan natin ng tubig sa katawan, sabi nga Titi Winnie, absorb. Kaya walang pag-iipon yan. Walang imbakan, wala tayong container para sa tubig. And pag kumain ka ng marami, after a while, Empty na. bababa na yun. Dahil meron tayong tinatawag na digestion period Yes. Igigiling ng bituka, ng tiyan, para ipadala sa maliit na bituka, para kunin ang vitamina, nutrition at vitamins, bago ilipat yung mga basura sa malaking bituka para i-release natin bilang dumi. Si Ricky, posible po kaya na ang kapatid ko po lumalaki ang tiyan dahil sa pagkain sa 10 oras ng gabi? Well, kung ito po ay sabihin natin ay overeating, pwedeng sign of obesity rin yan dahil caused by overeating or wrong timing sa pagkain. Si Mario, ang stress ba ay may kinalaman sa paglaki ng tiyan? Wala. Wala. Ang stress kasi, minsan Stress eating. Stress eating, yes. So, pag medyo malakas ka kumain, mas magkakaroon kayo ng karagdagang timbang. Pwedeng lumaki ang tiyan dahil sa taba, fats. Pero kung stress, para lumaki, kusa, no. No. Si Greg, totoo po ba talaga na ang beer ang direktang sanhi ng paglaki ng tiyan? Kaya binabanggit natin beer belly dahil ang beer ay mataas sa calorie. Okay? So, ito po ay nakakataba. Pag sa lalaki, ang pag-ipon ng taba, kadalasan sa bilbil, trungkal. Sa babae, ang pag-ipon ng taba sa buttocks or sa balakang. Diyan. Di ba? Wala kang masyadong makikitang babaeng kasing bilbil ng lalaki. Yeah. Okay? Pero ang balakang, sobrang, sabihin natin, more shapely. More full. Si Sarah, 39. Myth of fact, yung hangin, sinabi niya, sa dahilan na lumalaki ang pagkatapos, manganak. Ay hindi. Dahil pag hindi po kayo nakadumi ng maayos after manganak, pwedeng lumaki ang tiyan dahil may naipon na dumi, may naipon na hangin. Pero pag naging regular po ang pagdumi mo, ay hindi po lalaki yan. Si Renzo, kahit payat ang isang tao, pwede pa rin lumaki ang tiyan dahil sa hormones? Pwedeng lumaki ang tiyan Hormones? ng isang payat na tao, pero hormones hindi. Okay. Walang kinalaman ng hormones. Well, sabihin natin kung igagalaw natin yung kwento to the point of yung metabolic, yung mga sabihin okay. natin, hypothyroid and that, pwede kong ikutin yung kwento on that aspect. Pero kung hormone in general, sasabihin ko hindi. Si Lilian, kahit
kahit hindi malakas kumain, pwedeng lumaki ang tiyan kapag kulang sa exercise. Pwede, sedentary. Ibig sabihin, sobrang pagkain mo sa iyong energy requirement. Nakakainis. Pwede ba? I have three questions. Oh, go lang. ahead dito, Winnie. Okay. Meron. Number one, natitrain mo daw ang tiyan mo sa amount ng kinakain. Tama ka dyan. Pwede pong i-train sa dami ng ating kinakain dahil ito ay isang lifestyle yan. Yan. Kaya nga ang buffet, kaya mong eat all you can. Yan. So, ikaw naman pwedeng eat what you can. Yun. Number two, tawag dito, naku, nakalimutan ko. Nasa Facebook at TikTok si Doc. Ay, hindi bale. Bago natin i-introduce yung Facebook, isipin mo muna yung tanong mo. Gusto ko batiin ang isang taong napaka-importante sa akin, si Mr. Herman Panghulan ng Happy Birthday. Ang Happy tawag birthday, Sir Herman! Yeah, we call him Sir Gap, no? So, siya yung talagang sinasabi ko sa yung tumutulong without being asked. Manabanggit ko ito minsan sa iyo minsan. Mabait na tao to. Sir Gap, happy birthday sa inyo. Happy Okay? birthday, sir! At syempre, meron na tayo sa Facebook at TikTok. Ang gagamitin nyo lang username ay @DocDennisOfficial. I-follow, i-like at i-share para sa iba pang mga tayong medikal at anong mga makabuluhang huntahan na may kinalaman sa kalusugan.